Isang magandang araw po sa ating lahat at bago po tayo magsimula, shout out po muna sa mga May 15 birthday celebrants sa pangunguna po ni Wens Mista, Ebron Saliente, Michael Coloma, Orlando Fernandez ng LA, California, Ian Pajardo, BAP Incorporated, Coronadal, at kay Ali Del Rosario Barrera ng Barangay 702. Ganyan din po sa mga May 16 birthday celebrants kay Evelyn Santa Ana, Michael Nantesa, Rocky Daniel Idi, Reynold G. Alestado, Rolly Manlabe, Edward Toots, at kay Mark Cyril Bamba Espinosa. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ganyan din po, happy 16th year anniversary o wedding anniversary to our barangay chairman Don Di Birongoy and to his beloved wife Lisel Simon Birongoy. Happy wedding anniversary, Chairman. Stay forever and be blessed. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay ang katanungang padala ng aking kabarangay na si Edgar Estrada ng Barangay 702 ng George Bocobo, Malate, Manila. Ito po ang kanyang tanong sa akin at na kanyang idinaan sa aking wall, private message. Ang sabi niya, paano kung pag-drive mo, nabitawan mo ang bola at nakuha mo ulit at pinasa mo o itinira mo? Good ba yun? Yun po ang kanyang katanungan kasi po sa kanilang paliga sa Barangay 702, ang ginagawa ng mga referee doon po ay tinatawagan sila ng traveling. Kaya nga nagtanong sa akin. And remember this po, no? Hindi lamang po sa dribble ang fumble. Fumble may also occur when a player attempting a shot for goal accidentally losing control of the ball. Nabitawan niya ang bola o accidentally nabitawan. Hindi po binitawan. Iba po yung nabitawan sa binitawan. So, ito po example, lakayin to alos pareho sa katanungan ni kaibigang Edgar, no? Ito ang example. A1 is attempting for a shot and he fumbled the ball while on the air. He lands on the court and pick up the loose ball. Ang interpretation po yan dito ay ito. It is not a violation for a player to pick up the ball after it falls from his grasp while attempting a shot in the air as he lands on the court. Hindi po yung violation. Isalin natin sa wikang Tagalog ang interpretasyon. Walang paglabag ang manlalaro nang magkangkang tumira at habang nasa ere ay humalagpos ang bola mula sa makamay at paglapag sa court ay siya pa rin ang muling nakakuha ng bola. So wala pong violation po yun dahil accidentally losing control of the ball. And furthermore, the player may pass or shoot for goal after retrieving the ball, or may dribble if he have not dribbled yet. Okay? Sabi kang Tagalog, isalin natin. Higit pa rito, ang manlalaro ay pwede ipasa o ibuslo ang bola pagkatapos muling makuha ang bola, o maaaring i-dribble kung hindi pa siya nakakapag-dribble. Okay? Maliwanag pa tayo doon. Ang magbibigay pa tayo ng isang halimbawa, no? Ito po yung halimbawa ng violation. Airborne player A1 attempts a shot for goal when a taller opponent appears to block the ball. Instead, he throws the ball in the air and picks it up when he lands to the court. Yung player A1 po, patira. Then, mas matagad sa kanya ang kalaban, mabablock siya, mabubutata. Ang ginawa niya, inihagis niya lang ang bola. Paghagis niya ng bola, paglapag niya, at siya pa rin nakakuha ng bola. Okay, ang interpretation po dyan ay ito. This is a traveling violation. Player A1 do it on purpose intentionally and not accidentally. Kaya nga po ang fumble is accidentally losing control of the ball. Pag sinadya mo yan, hindi po yung fumble. Yan pong ating aralin sa araw na ito at naway patuloy tayo mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po ang iyong abang lingkod, Formula Referee. Ito Kamarangan. Hanggang sa muli. Bye-bye.